Magandang araw po sa inyo lahat. Ipapahayag po namin sa inyo ang mga tatlong pagsulat sa pantrabaho. Ito ay resume, liham aplikasyon at korespondensya opisyal. Ang resume ay iyong page na business card. Ito ang nagpapakita ng iyong mga kwalifikasyon, karanasan at mga nagawa sa mga potential employer. Isipin ito bilang iyong elevator pitch, pero sa papel. Bakit mahalaga ang resume? Una, first impression. Ito ang unang makikita ng employer tungkol sa iyo. Pangalawa, screening tool. Ginagamit ito ng mga kumpanya para i-filter ang mga aplikante. At panghuli, marketing tool. Ibinibenta mo ang iyong sarili bilang pinakamagandang kandidato para sa trabaho. Ano ang dapat ilagay sa resume? Una, personal na impormasyon, pangalan at contact details. Pangalawa, summary o objective. Maikling paglalarawan ng iyong mga skills at goals. Pangatlo, edukasyon. Mga natapos na kurso, paaralan at honors. Pang-apat, karanasan. Mga nakaraang trabaho, responsibilidad at accomplishments. Panglima, skills. Mga technical na soft skills na mayaman ka. At panghuli, references. Mga taong maaaring kumontak para mabigay ang rekomendasyon. Tips para sa magandang resume. Una, simple at malinaw. Madaling basahin at maunawaan. Pangalawa, keyword rich. Gamitin ang mga keyword na makikita sa job description. Pangatlo, tailored. I-customize ang iyong resume para sa bawat aplikasyon. Pang-apat, proofread. Wala dapat na mali sa grammar o spelling. Saan makakahanap ng template? Maraming free template ang available online. Pwede kang gumamit ng Microsoft Word, Google Docs, specialized resume builders. Laging tandaan na ang resume ay iyong stepping stone sa iyong dream job. Thank you. Ito ang ilang karagdagang seksyon na maaari mong isama sa iyong resume upang mas maging komprehensibo at nakakaengganyo. Una, kasanayan. Sa kasanayan, mayroong technical na kasanayan na ibig sabihin ay ilista ang particular na software, programming language o tool na iyong kinagalingan. At sa malambot na kasanayan naman ay i-highlight ang mga interpersonal na kakayahan tulad ng komunikasyon, pagtutulungan at paglutas ng problema. Pangalawa, sertifikasyon. Dito ipakita ang anumang sertifikasyon na iyong nakuha upang mapatunayan ang iyong kadalubhasaan sa isang particular na larangan. Pangatlo, mga proyekto. Dito ilarawan ang mga personal o akademikong proyekto na nagpapakita ng iyong mga kasanayan at mga nagawa. Apat, mga parangal at karangalan. Ilista naman dito ang mga parangal, scholarship o pagkilala na iyong natanggap. Karanasan sa pagboboluntaryo. I-highlight ang iyong gawaing pagboluntaryo upang ipakita ang iyong dedikasyon sa iyong komunidad. 6. Mga wika. Ilista ang mga wikang iyong naisasalita lalo na kung ito ay may kaugnayan sa trabahong iyong ina-applyan. May mga tips para sa isang malakas na resume. Una, ayusin ang iyong resume para sa bawat aplikasyon sa trabaho upang i-highlight ang mga pinakaugnay na kasanayan at karanasan. Pangalawa, gamitin ang mga numero upang ipakita ang iyong epekto, tulad ng nadagdagan ang benta ng 20% o pinangasiwaan ang isang team ng 5 katao. Panghuli,
Simulan ang bullet point gamit ang isang malakas na pandiwa upang gawing mas makapangyarihan ang iyong resume. Ano ang liham aplikasyon? Ang liham aplikasyon ay isang formal na sulat na ipinapadala upang mag-apply sa isang trabaho. Ito ang iyong pagkakataon upang ipakita ang iyong interes sa isang posisyon at i-highlight ang iyong mga kwalifikasyon. Ang mga pangunahing bahagi ng liham aplikasyon, ito ay ang header. Ang header ay may iba't ibang bahagi. Ito ay ang iyong pangalan, iyong address, petsa at pagbati. Ang halimbawa nito ay Ginoong, Ginang, Mrs., Mr. at apelyido ng receiver. Kamusta po? At ang katawan ng liham. Ang mga bahagi ng katawan ng liham ay panimula. Ipakilala ang iyong sarili at kung saan mo nalaman ang tungkol sa bakanteng posisyon. Katawan. I-highlight ang iyong mga kasanayan at karanasan na may kaugnayan sa trabaho. Ipaliwanag kung bakit ikaw ang tamang tao para sa posisyon. Ibanggit ang mga lakas at kahinaan. At ang konklusyon, ipahayag ang iyong interes sa pag-interview, ikalakip ang iyong resume, pasalamatan ang taong tumanggap sa iyong liham. At pagtatapos, lubos na gumagalang, taos puso, at ang lagda, iyong pangalan, iyong pirma, mga tips sa pagsulat ng liham. At ang aplikasyon, gawing malinaw at concise ang iyong sulat. Iwasan ang mga malalaking talata. Gamitin ang tamang tono at estilo. I-proofread ang iyong sulat bago ipadala. I-personalize ang iyong liham para sa bawat aplikasyon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito, maaari kang magsulat ng isang epektibong liham aplikasyon na makakatulong sa iyong makuha ang trabahong iyong pinapangarap. Ang liham aplikasyon ay higit sa isang simpleng dokumento. Ito ang iyong pagkakataon upang ipakilala ang iyong sarili sa isang potential na employer at ipaliwanag kung bakit ikaw ang pinakaangkop na kandidato para isang particular na posisyon. Ito ay ang iyong unang impresyon kaya't mahalagang maging maingat at mahusay sa pagsulat nito. Bakit mahalaga ang liham aplikasyon? Dahil ito ay nagbibigay daan sa iyo upang maipakilala ang iyong sarili ng personal. Hindi lamang ang iyong resume ang nagsasalita para sa iyo. Sa pamamagitan ng liham aplikasyon, maaari mong ibahagi ang iyong mga interes, mga kasanayan at mga karanasan na hindi nabanggit sa iyong resume. Nagbibigay daan sa iyo upang ipakita ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon. Ang isang mahusay na nakasulat na liham aplikasyon ay nagpapakita ng iyong kakayahang mag-organisa ng iyong mga ideya at ipahayag ang iyong sarili ng malinaw at concise. Nagbibigay daan sa iyo upang ipakita ang iyong interes sa isang particular na posisyon o kumpanya sa pamamagitan ng nabanggit ng mga particular na aspeto ng trabaho o kumpanya na nakakaakit sa iyo. Maari mong ipakita sa employer na ikaw ay isang tunay na interesado at motivated na kandidato. Ang mga pangunahing elemento ng isang liham aplikasyon. Formal na pambungan. Simulan ang iyong liham sa pamamagitan ng pagtukoy sa taong iyong nilapitan at pagbanggit sa posisyon na iyong ina-applyan.
Pagsasara. Pasalamatan ang employer sa kanilang oras at pagsasaalang-alang. Ipahayag ang iyong interest sa isang pakikipanayam at isama ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Mga tips sa pagsulat ng isang epektibong liham aplikasyon. Maging tiyak. Iwasan ang mga pangkalahatang pahayag sa halip magbigay ng mga konkretong halimbawa ng iyong mga kasanayan. I-tailor ang iyong liham para sa bawat posisyon. Huwag gumamit ng isang generic na liham aplikasyon. Baguhin ang iyong liham para sa bawat posisyon na iyong inaplayan upang ipakita na ikaw ay tunay na interesado. I-proofread ang iyong liham ng maingat bago maipadala ang iyong liham. Siguraduhin walang mga pagkakamali sa grammar. Ang korespondensya opisyal ay ang formal na komunikasyon sa pagitan ng mga individual o organisasyon. Ito ay maaring sa anyo ng mga liham, memo, email o iba pang dokumento na ginagamit sa mga opisina, paaralan at iba pang institusyon. Bakit nga ba mahalaga ang korespondensya opisyal? Klaro ito at manlinaw na komunikasyon. Nagsisiguro ng mga mensahe ay naiintindihan ng tama. Ang mga dokumentasyon ng korespondensya is opisyal. Nagsisilbing patunay ng mga transaksyon, kasunduan at iba pang mahalagang impormasyon. Profesionalismo. Nagpapakita ng pagiging professional ng isang individual o organisasyon. Mga katangian ng isang mabuting korespondensya opisyal. Malinaw at tiyak ang mga salita. Maayos ang mga pagkakabuo ng mga pangungusap at talata. Kompleto ang mga detalye. Magalang ang tono. Wasto ang gramatika at baybay. Nandito ang mga halimbawa ng mga korespondensya opisyal. Liham ng aplikasyon, liham ng pagbibitiw, memo, report, email. At sa madaling salita, ang korespondensya opisyal ay ang ating opisyal na boses sa pagsulat. Mahalaga ito para sa epektibong komunikasyon at pagpapatakbo ng mga organisasyon. Upfront academic format at soft approach sa korespondensya opisyal. Upfront format, diretsyo sa punto. Una sa lahat ang pangunahing mensahe o konklusyon. Madaling maunawaan. Halimbawa, nais kong ipaalam na ang proyekto ay matagumpay na kumpleto. Ang academic format naman ay formal at maayos ang pagkakasulat. May malinaw na introduction, katawan, at konklusyon. Gumagamit ng mga ebidensya at suporta sa mga pahayag. Halimbawa, batay sa mga resulta ng pag-aaral, masasabing ang paggamit ng bagong teknolohiya ay nagdudulot ng pagtaas sa produksyon. Ang soft approach naman ay mas malumanay at magalang ang tono. Nagsisimula sa positibong pahayag at dahan-dahang ilalahad ang pangunahing punto. Halimbawa, nais kong pasalamatan ang iyong pagsisikap sa proyekto. Nais ko ipaalam na may ilang mga detalye na kailangang ayusin. Sa madaling salita, ang upfront, diretsyo at prangkahan. Ang academic ay formal at may suporta. Ang soft approach naman ay magalang at hindi direktang pagsabi. Piliin ang tamang format depende sa sitwasyon at sa taong iyong kinakausap.